guys, good day and welcome back sa channel natin. Dito tayo ngayon sa nagkaroon lang din sa amin. Sa inyo mag-aabang tayo ng PVC pipe. Kasi slab to or magbubuhos sila sa slab. Paano papakita sa inyo paano mag-abang ng PVC pipe or ng mga linya para sa bathroom, sa water closet, sa lavatory, sa floor drain. Ngayon. Ito yan, ito tayo sa taas. Lalagay ko na yung abang nung water closet or nung bowl dito siya. Dito kasi magiging paliguan or shower area. Tapos dito lavatory kasi yung pinto niya dito. Yan. Ngayon, pagkaabang nung water closet dito, imagine nyo ito yung corner. Ito yung maging CHB niya o yung pader, yung wall niya. Palo. Sukat kayo dyan mga yan. From here mga 6 inches. Bakit 6 inches? Kasi kalimitan ang pasinta or hollow blocks or yung CHB is 5 inches, then may paritada pa yan. Yan, dito papalo 6 inches. Tapos from there kuha kayo ng mga 35 cm. Yan, 35 cm. Yan. 35 cm na yun yung sentro ng butas. Bubutasin niya yan. Tapos ilalagay itong yan, PVC. Dapat yun yung sentro ng butas ng PVC, yung 35 cm na yan. Yan. Yan dapat ang papatakan yan. From wall yun. Yan. Yan yung mag-abang na water closet kapag wala pang CHB or wall. Kasi ganito is slab. Siyempre wala pa siyang wall. Kailangan pag-abang nyo ganyan muna. Alam niyo na kung saan tatama yung wall. Kasi yun yung babasihan nyo ng 35 cm yung corner o yung wall. Ayun, nagano nga rin pala ako. Naglagay nga rin po ang electrical. Bari, dadalawang ilaw naman to. Ayan. Ito, junction box doon. Tapos, yun, doon na yung bababas. Kasi yung kabila nito, ceiling na. Yan. Yun, isang ilaw doon, isang ilaw dito. Bali, ang switch ito, magiging tugang na siya. Mangyari niyan, dadaan na wire dito, tatlo. Yung dalawang return, tsaka isang line 2. Tapos dito, dalawa na lang. Yung line 2, tsaka yung return. Ito sa ilaw na yun. Kaya yung isang return naman, kaya tatlo to. May iwan dito, ito yung ilaw niya. Yan, tapos papunta yung dito. Loob na yun na ceiling. Yun, ceiling na yan. Ito, yung existing na linya. Sabi ko doon sa mga gumagawa sa Orbintero, wala na, ikakat ko na to kasi kung mapapansin nyo, yun yung flexible hose, may cut na, yun sa loob yun. Pansin nyo yun, may posibilidad na pasukan na yan ng semento. Yun, pagka nagkaganon, ano yan, nagka-problema, hindi nyo matatanggal or delikado ba tayo kasi pwedeng sumabit dito sa mga bakal. Di ko naman nakita naglagay sila ng beam, baka may tumama na gaya nun, may mga flexible hose na tinamaan yun, baka may natalupan na kaya ikakat ko na doon sa loob ng ceiling. Ito yung existing na ilaw dito kasi dati ito yun, ganun pa, bubong lang, dirty kitchen, isang ilaw lang yan, kaya kakat ko na rin yan. Ngayon dito naman, yan na yung abang natin. Ito yung sa water closet. Tapos yun yung floor drain. Kalimitan pag naglagay ako ng floor drain, yan, imagine nyo, ito yung buong CR. Yung floor drain natin, nilagay ko sa corner. Kasi para yung slope ng tiles, isang ganun na lang. Kasi pag nasa gitna yan, saan yung slope ng tiles, isang papunta dito, isang papagano, tapos ganun. Minsan, hindi maganda yung slope ng tiles or yung clevy niya. Nangyari, yung tubig may naiiwan. Then same time yung floor drain, yung shower kasi naandito, hindi ako naglalagay ng floor drain nasa tapat ng shower, kailangan nasa corner siya. Bakit? Kasi halimbawa ito, kalimitan sa atin yung shower area meron din faucet, tapos minsan naglalagay tayo ng balde or ng planggana. Yun, pag naglagay na ng balde, then andito yung natin, yung ating floor drain sa Tacloban, minsan naiipon yung tubig, hindi agad nakakatapon doon sa floor drain. Yun yung nagiging problema. Kaya malimitan dito sa corner. Para pati pag nasa corner yung yung ating floor drain, yung slope ng tiles maganda.
Minsan kasi pag nakakarve pang ganun, kung saan pag-apak nyo, nakakailang. Kasi, hindi na sa nakakailang. Kumbaga, meron pang pag ganun, tapos biglang may side, kabilang side naman, para lang mahabol yung klebe or yung lubog ng floor drain. Ayan. Ito, ayan, ito. Na pala. Water closet naman. Water closet naman. Yun. Dito, tayo ng 6. Yan, tapos yan. Yun natin. Yun ano natin. Dito, 6 inches. Ayos lang natin. Yan. 6 inches. Yung 6 inches natin, yun. Dito, 35. Wait lang. Yan, ulit ka. 6 inches. Palo doon. Yan. Yun sentro niya. 35 cm. Kasi, ngayon kung finish na naman yung wall, mga 30 cm. Gitna yan. Itong gitna nung PVC. So yung about naman sa abang natin dito sa laboratory, kailangan andito yan sa biga, hindi may iwasan. Kasi ito yung CHB, kailangan pasok yan sa 5 inches. From there to there yan. Kailangan nakasalop siya ng ng ating CHB or hollow blocks. Tapos yung taas naman niya, kailangan yung maging elbow niya from, let's say ito yung tiles, finished flooring. Yung finished flooring sinasabi, yun na yung tiles. Yan, nakaganyan yan. Kailangan 55 inches or centimeter, sorry, inches. Yan, kaya 50 lang yan. Pag nag-elbow yan, itong 55 na yan, dapat yan yung gitna nung butas nung elbow. Yun. Hindi yung ibabaw, hindi ilalim. Kailangan yung gitna nung butas ng elbow, yung 55, yung sentro. Yan, para tama yung abang ng P-trap ninyo. Yun, tapos mapapansin nyo, baka tataka bakit saan kaya dumaan yung yung ganyan piping or yung mga faucet, yung mga PPR. Hindi po ako nag-aabang kalimitan sa slab ng PPR kasi minsan pag nag-leak, yan, problem yan. Kailangan sa wall po ako nagpapadaan. Pag may CHB na yan, doon ko patadaanin para if ever mag-leak or may kaproblema, mabilis mahanap at mari-repair. Kasi pag sa slab, minsan tumutulo sa slab sa ilalim ng ceiling, hindi nyo alam kung saan dumadaan. Minsan sa side na nag-leak, yung pala nandun yung problema. Yan. Kaya sa slab ako sa wall ako nagpapadaan ng mga abang ng piping or ng mga PPR. Ito, wala ito. Tinusok ko ito eh. Wala yan. Tinusok ko lang para kasi sobrang sa PVC. Yun. Guys, sana nagkaroon kayo ng idea dito sa mounting video natin. Yan. Maraming salamat po ulit sa walang sawang pagsuporta sa mga video natin. And stay safe guys and God bless po.